5 Chinese nationals and their local driver have been killed in a suicide attack in Pakistan. The bomber rammed an explosives-laden vehicle into a convoy of Chinese engineers. This is the third major attack on Chinese interests in Pakistan. Partidong Komunista ng China nababahala na sa panibagong pag-atake ng suicide bombers sa mamamayan nila, kung saan ang mga ito ay mga Chinese engineers na ipinadala ng China sa Pakistan para sa construction ng Dasu Hydroelectric Power Station, at sa hindi inaasahan ay bigla na lamang umanong sinalubong ng suicide bomber ang sinasakyan nito na nauwi sa pagkasawi ng 5 Chinese nationals, kabilang na ang isang Pakistani driver nito. Naganap ang insidente nito lamang March 26 taong kasalukuyan, kung saan magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin umanong umaamin sa kung sino ang utak sa krimen na ito. At dahil tila nga ay ganitong eksena rin ang nangyari noong 2021, kung saan ayon sa ulat ng Al Jazeera ay binomba rin noon ng militanteng grupo ang isang bus na kumitil sa 13 katao, kabilang na ang 9 na Chinese nationals, at katulad ng kasalukuyang pangyayari ay wala ring militanteng grupo ang umako sa pag-atake, sa kabila umano ng mga banta ng iba't ibang militanteng grupo sa rehiyon. Kaya naman dahil dito ay labis na nababahala ang China. At dahil hindi ito mapanatag sa ginagawang investigasyon ng Pakistani government, ay nagpadala na rin ng grupo ng mga investigador ang China, habang magpapatuloy pa rin umano ang Pakistani government sa sarili nilang investigasyon. At kung nagtataka kayo kung bakit hirap matukoy ng Pakistan kung anong grupo ang tumutugi sa Chinese nationals sa bansang ito, ito ay dahil mayroong humigit kumulang 80 militanteng grupo sa bansang ito, kung saan ang ilan sa mga ito ay may pagnanais na humiwalay sa kanilang gobyerno. Ang Pakistan kasi ay binubuo ng mga rehiyon ng Punjab, Afghan Province, Kashmir, Indus, Sindh at Balochistan na pinag-isa at tinawag na Pakistan. Gayunpaman magpasa hanggang ngayon ay maraming grupo ang hindi sang-ayon sa pag-iisang ito, kung kaya't napakaraming rebeldeng grupo ang nasa bansang ito. Iyan ang dahilan kung bakit mahihirapan talaga silang matukoy kung anong grupo ang umaatake sa mga Chinese national sa bansang ito. Kaya naman posibleng maulit pang muli ang insidenteng ito hanggat walang kakayahan ng kanilang pinagsanib na puwersa na matukoy ang grupong kumakalaban sa kanila, na maaaring maging daan sa mapait nilang pagsasama. Dahil kung magpapatuloy ang pag-atake ng militanteng grupo sa mga profesional na mga Chino, ay malaking kawalan nito para sa kumpanya ng China, at isa rin itong dagok para sa gobyerno ng Pakistan, dahil lumalabas na wala itong kakayahan na protektahan ang amo nila. Kaya't maaaring mauwi ito sa pag-aantala ng mga proyekto sa bansa nila na sinusuportahan ng China. Ang Pakistan at ang China ay pawang mga bansang may pag-aangkin sa ilang teritoryo ng India, kung kaya't isa din ito sa mga bansang pinaghahandaan ng India. Samantala dahil naman ang Afghanistan ay mayroon namang nais mabawing teritoryo mula sa Pakistan, ay mas pumapanig ito sa India. Kaya naman kung lalabas man sa investigasyon ng Pakistan na ang militanteng grupo na pumapaslang sa mga Chinese national sa bansang ito, ay hindi natin may tatanggi na posibleng may kinalaman ng India rito. Lalo pa at nito lamang March 8 ay bumisita ang senior Indian diplomat upang pag-usapan ang humanitarian assistance ng India para sa mamamayan ng bansa, at upang pag-usapan ang paggamit ng Kandahar port ng mga Afghan, dahil sa ganitong paraan ay mababawasan ang pagdepende ng Afghanistan sa Pakistan. Lalo pa ang 92% umano ng mga Afghans na umaalis mula sa Pakistan ay dulot lamang ng takot na pag-initan sila at ikulong sa bansang ito. Kaya't napakalaki ng tsansa na ang Afghanistan at ang India ay may kinalaman din sa pagsasabotahe ng alyansa ng Pakistan at China. Lalo pa at kilala ang Afghans sa pagkakaroon ng mga suicide bombers. At kung ating matatandaan ng lisanin ng US ang Afghanistan, ay iniwan ng US ang napakaraming kagamitan nito na tiyak ay magagamit ngayon ng Afghanistan kung sisiklab ang gulo, dahil sa tumitibay na alyansa ng Pakistan at China. At dahil nga ang China ang pinakamabigat na kalaban ngayon ng US, at ang Pakistan ay isa sa mga pinakamahalagang kaalyado ng China sa Timog Asya laban sa India, ay hindi na nakapagtataka pa na nag-iwan talaga ng mga kagamitan sa Afghanistan ng Amerika upang magamit nila ito laban sa kaalyado ng China na kalaban rin ng India, upang kung magkaroon ng digmaan sa rehiyong ito ay tiyak agad mababaliwala ang kakampi ng mga Chino. Kaya't kung anuman ang nagiging problema ngayon ng China sa bansang ito, ay hindi malabong unti-unti nang gumagana ang plano ng mga Amerikano
upang mapahina ang mga kaalyado ng Chino at maiposisyon ang lahat ng puwersa na maaaring makatulong nila upang turuan ng leksyon ng lumalaking ulo ng mga komunista. At kung maaalala natin, ang Iran at ang Pakistan kamakailan lamang ay nagbombahan, kaya naman sa labanang ito, ang Iran ay mas posibleng pumanig sa India. At kahit pa ang Russia na ipinagmamalaking kakampi di umano ng China, ay hindi kaila na mas matibay ang alyansa ng Russia sa India. At kahit pa ang tatlong bansa ay nagkakaisa sa pagpapahina ng dolyar ng Amerika, ay tiyak hindi papayag ang dalawang ito na sukdulang lumakas ang China dahil ang pakay lamang ng alyansang ito ay pahinain ang impluensya ng dolyar ng Amerika upang ang lahat ay makasabay sa kanilang ekonomiya. Dahil habang marami ang gumagamit ng US dollar sa buong mundo, ay walang makatatalo sa impluensyang pang-ekonomiya ng mga Amerikano. Kaya't nais nila na magkaroon ng multipolar world sa paggamit ng perang pangalakal sa buong mundo upang maiwasan ang sanctions ng mga Amerikano. Kaya't malinaw na impluensyang pang-ekonomiya lamang ang target ng alyansang ito. At sa panahon ng isang digmaan na masangkot ang India at China, ay posibleng hayaan na lamang ni Putin na maupos ang China nang sa ganun ay matapos na rin ang pag-aangkin ng China sa teritoryo nila at tiyak ang India ang magiging daan upang bumalik ang Russia sa pakikipagkalakalan sa Amerika. Samantala ang Iran naman ay posibleng hayaan lamang din pulbusin ng India at US ang Pakistan dahil madalas din naman ang kaguluhan sa pagitan ng mga militanteng grupo sa parehong bansa. Kaya't hindi malabo na isa ito sa dahilan kung bakit ayaw ng US magkaroon ng direktang giyera laban sa Iran dahil sa isang ganap na digmaan laban sa China ay may posibilidad na makontrol nila ang pagtulong nito laban sa China. Kaya't walang ibang kakampi ang China kundi ang North Korea at dahil sa dami at lakas ng mga bansang makakabangga nila ay tiyak wala silang magagawa sa lakas at impluensya na matagal ng pinaghandaan ng Amerika laban sa kanila. Kaya't isang bangungot ang India para sa China dahil ang bansang ito ang magsisilbing daan upang ang pagsuporta ng Iran, Afghanistan at Russia para sa China ay mag-iba dahil ang mga bansang ito ay pawang may mga problema din sa Pakistan na kaalyado ng China, nakalaban naman ng India at maging ang Russia ay may territorial dispute laban sa China at kaalyado pa nila ang India simula pa noong panahon ng Cold War laban sa Pakistan. Kaya naman posibleng walang asahang tulong ang China sa mga bansang ito dahil sa kani-kanilang interes laban sa Pakistan at China. Bukod pa riyan kung tutulong sila sa pagpapabagsak sa China, ang India ay maaaring maging daan sa pagsasaayos ng relasyon ng US sa kanila. Kaya't mas may posibilidad ang kapayapaan kapag nangyari ito kaysa magpauto sila sa mga Chino.